Mr. Nice Guy no more. Ito ang clear message ni Kai Sotto para sa buong Japan D-League mga kapatrol. Sa unang tune-up game ni Kai Sotto, ay pinakita kaagad niya ang pangil ng kanyang laro. At Stephen Curry, kailangan ng support para sa Golden State Warriors sa papalapit na season. At ayaw niyang tawagin siyang Devil Curry. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Sa pulsa siko ni Kai Sotto, ang import ng kalaban, and what made it more impressive ay hindi ito offensive foul. Hindi kasi halata na siniko ni Kai ang import, para lang itong isang natural move, kaya naging successful si Kai. Kai Sotto scored 19 big points and grabbed 9 rebounds in 30 minutes playing time. Well, makapagkatiwalaan talaga ang ating source dahil lahat ng mga binibigay niyang information ay pawang totoo. Unang-una ay sinabi niyang palaban na si Kai at aggressive na sa laro. Pangalawa ay starter ang ating idol who plays 30 minutes. Lahat ito ay totoo kaya walang duda na magiging successful ang season ni Kai. Pinakita lang ni Kai ang kanyang consistency sa kanyang laro dating back pa noong nasa Yokohama Bicosers pa siya hanggang sa Gilas and down sa Koshigaya Alphas. Very consistent na si Kai sa kanyang laro and this is a very good news para sa kanyang NBA dream. Ang challenge lang niya sa ngayon is how to be healthy throughout the season at mag-level up pa ang kanyang laro. Sa ngayon ay all-star level na ang kanyang laro sa Japan D-League at konting improvement na lang at magiging NBA all-star level na ang kanyang laro. And surely mangyayari na ito this year with the Koshigaya Alphas dahil binigyan na siya ng lahat ng kakailanganin niya upang makamit niya ang kanyang pangarap. His 30 minutes playing time ang pinaka-crucial sa development ni Kai. Ito kasi ang kanyang kulang sa kanyang mga previous teams. Kailangan ni Kai ang mahabang playing time para mag-improve rin ang kanyang stamina during actual games. Grabe kasi ang intensity kapag sa actual game at bawal ang pahinga kapag napapagod unlike sa mga ensayo na pwede mag-break kapag hinihingal na ang mga players. Kaya with this development ay sigurado na ang katuparan ng NBA team ni Kai. At balitang NBA naman, Golden State Warriors, pinayuhan na makipag-deal para sa $150 million NBA superstar. Kailangan ng Golden State Warriors ang isa pang star player na makakasama ni Steph Curry. Hindi nakamit ng Golden State Warriors ang pagkuha ng isang established co-star para kay Stephen Curry ngayong off-season. At ayon sa mga ulat, malamang na hindi nila ito magagawa bago magsimula ang 2024-25 season. Well, maraming mga ulat ang nagsasabi na inaasahan na muling susuriin ng Warriors ang trade market sa kalagitnaan ng season matapos hindi nakakuha ng deal ngayong summer. Ito ang isang mapanganib na hakbang para sa Golden State Warriors dahil may malaking posibilidad na harapin nila ang isang mahirap na laban sa NBA standings pagsapit ng trade deadline. Gayunpaman, madalas na nagiging available ang mga players sa deadline na hindi available ng off-season. Kaya maaring ang pasensya ng Golden State Warriors ay mapalitan ito ng tagumpay. At sa isang kamakailang article, pinangalanan ni Greg Swartz ng Bleacher Report ang 3 trade targets para sa bawat NBA team at
Pinayuhan ang Warriors na makipag-deal para sa star ng Los Angeles Clippers na si Kawhi Leonard kung hindi nila masecure ang isang mas malaking deal para sa star ng Los Angeles Lakers na si LeBron James. If a trade for James doesn't work out, the Warriors should pursue another veteran star forward in California. Yan ay ayon kay Schwartz. Si Kawhi Leonard ay magiging perpektong kasama sa laro ng Golden State Warriors, but there is no reason to believe na ipagpapalit siya ng Los Angeles Clippers kahit na magkaroon sila ng problema sa susunod na season. Pumasok sa bagong Intuit Dome, pinirmahan ng Los Angeles Clippers si Kawhi Leonard ng 3 taong extension ng nakaraang season na nagkakahalaga ng $153 million. At nagsalita na sa wakas itong si Stephen Curry sa palayo na ibinigay sa kanya ng France sa Paris Olympics. Si Stephen Curry ng Golden State Warriors ay tumugon sa unique nickname na ibinigay sa kanya ng mga French broadcasters ng Olympics. Si Curry ay patuloy na namamayani sa tagumpay ng pagkapanalo ng gintong medalya sa Paris Olympics. Pinangunahan niya ang French basketball enthusiast sa buong mundo sa kanyang kahangahangang pagganap sa 98-87 na panalo ng Team USA laban ng France. Ang McDonald's France ay labis na naapektuhan sa pagganap ni Curry, kaya't isinaalang-alang nitong itigil ang classic curry sauce sa lahat ng kanilang mga tindahan sa France hanggang sa 2028 Olympic Games sa Los Angeles. At nitong Huwebes, nagpakita ito si Steph Curry sa The Late Show with Stephen Colbert kung saan tinalakay nila kung paano tinawag ng mga French broadcaster si Stephen Curry na The Devil sa panahon ng gold medal match ng Team USA laban sa France. I watched a lot of the highlights from it, and the French broadcast was hilarious. The Devil Curry does it again, they said. I will not be adopting that nickname though. Yan ang sabi ni Stephen Curry at talagang ayaw niya sa palayaw na yon. Ang mga contribution ni Stephen Curry sa tagumpay ng Team USA sa gintong medalya laban sa France ay nananatiling surreal na karanasan para sa 4 na beses na NBA champion. Well, paminsan-minsan ay isinusuot niya ang kanyang gintong medalya at patuloy na pinapanood ang kanyang mga highlights sa kanilang panalo laban ng France. Stephen Curry averaged 7.3 points and shot 25% from beyond the arc during the Team USA initial 4 games, but he followed up with consecutive standout performances. His 4-quarter dominance in the gold medal game was the crowning achievement for Team USA.